Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang tahimik at maaliwalas na umaga sa Maynila, nagising si Miguel Santos sa kanyang marangyang penthouse sa Makati. Ang araw ay nagsimula ng karaniwan, ngunit sa kabila ng kumikislap na sikat ng araw sa kanyang malalaking bintana, hindi niya ramdam ang kapayapaan sa kanyang puso. Miguel ay isa sa mga pinakakilalang negosyante sa lungsod, kilala sa kanyang kayamanan, karangyaan, at kapangyarihan sa negosyo. Ang bawat kilos niya ay sinusubaybayan ng media, at halos lahat ng tao ay may opinyon tungkol sa kanya, karamihan ay batay lamang sa balita o sa tsismis. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Miguel ay tao rin. Nakakaramdam ng pagod, kaba, at kalungkutan, lalo na sa mga sandaling siya ay nag-iisa. Sa kanyang malawak na silid, habang iniinspeksyon ang kanyang telepono para sa mga mahahalagang email at mensahe, napansin niyang may pila na naman ng mga mensahe mula sa mga kliyente at kasosyo sa negosyo. Walang oras para sa sarili, para sa pamilya, o para sa simpleng pahinga. Habang siya ay nagbihis para sa isang napakahalagang pagpupulong, hindi niya namalayan ang oras. Mabilis ang kanyang pag-iisip, puno ng mga desisyon at plano, ngunit sa isang iglap, ang kanyang mundo ay nagbago. Si Miguel ay pumasok sa kanyang itim na luxury SUV at nagmaneho patungo sa Makati Business District. Sa kalsada, makikita ang abalang trapiko at mga taong nagmamadali sa kani-kanilang destinasyon. Ngunit para kay Miguel, ito ay karaniwan lamang. Isa itong bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa isang kanto, nang hindi inaasahan, may isang truck na dumaan ng sobrang bilis. Ang driver nito ay nagulat at hindi agad na kontrol ang sasakyan. Sa parehong sandali, si Miguel ay nakaligtaan ang brake at nagbanggaan ang kanilang mga sasakyan. Ang tunog ng metal na nagbanggaan, ang mga basag na salamin at ang amoy ng usok ay kumalat sa paligid. Ang mga tao sa kalye ay nagulat at nagtipon upang makita ang nangyari. Ngunit sa halip na tumulong, karamihan sa kanila ay nanood lamang. May ilang kumuha ng video gamit ang kanilang telepono, may ilan na nag-usisa ngunit hindi lumapit. Walang sinuman ang tumulong kay Miguel. Ang kanyang katawan ay natamaan at pakiramdam niya ay parang bumagal ang lahat ng oras. Hindi siya makalabas ng kanyang sasakyan at bawat segundo ay tila habang buhay. Sa kabutihang palad, may isang babae na nakakita sa aksidente at hindi nag-atubiling kumilos. Siya ay si Clara, isang guro sa isang pampublikong paaralan sa Maynila. Hindi siya mayaman, walang koneksyon sa mundo ng negosyo, at ang kanyang buhay ay simple lamang, puno ng mga pangaraw-araw na hamon, pagtuturo sa mga batang nangangailangan, at pag-aalaga sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang ordinaryong buhay, may dalang tapang si Clara. Nang makita niya ang aksidente, agad siyang lumapit sa sasakyan ni Miguel. Ang mga mata niya ay puno ng pagkabahala, ngunit may determinasyon. Hindi niya inisip ang sarili, ang kanyang kaligtasan, o ang posibleng panganib. Lumapit siya at tinanong sa mahinang boses, "Sir, okay po ba kayo?" Si Miguel, na hindi sanay sa ganitong kabutihan mula sa mga estranghero, ay nagulat at natigilan. Ang huling pagkakataon na may tao na nagpakita ng tunay na malasakit sa kanya ay matagal na. Nakasanayan niya ang mga tao na naglalapit lamang dahil sa kanyang kayamanan o kapangyarihan. Ngunit si Clara, sa simpleng tanong at paglapit, ay nagdala ng kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam ng katiwasayan, kahit sa gitna ng takot at sakit. Habang tinutulungan siya ni Clara na makalabas ng sasakyan, naalala ni Miguel ang kanyang buhay. Ang lahat ng pera, kapangyarihan, at tagumpay, tila walang halaga sa ganitong sandali. Ang simpleng kabaitan ng isang estranghero ay nagbigay sa kanya ng mas malaking halaga kaysa sa lahat ng kanyang naipundar. Dumating ang ambulansya at mga otoridad. Si Clara ay hindi iniwan si Miguel hanggang sa dumating ang tulong. Tinulungan niya itong umupo, tiniyak na walang karagdagang pinsala, at nagbigay ng mga simpleng salita ng aliw. "Huwag po kayong mag-alala, tutulungan po kayo," sabi niya, habang hawak ang kamay ni Miguel upang magbigay ng suporta. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Miguel ang pagkakaiba ng mundo na kanyang kinabibilangan at mundo ng ordinaryong tao. Nakita niya ang kagandahang loob na walang hinihinging kapalit, at sa kauna-unahang pagkakataon, nadama niya ang isang uri ng respeto at pagkilala na hindi niya naranasan mula sa kanyang sarili o sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras sa ospital, habang nagbabalik loob sa sarili, hindi mapigilan ni Miguel ang kanyang damdamin.
Nakita niya si Clara sa kabilang silid, nag-aayos ng mga gamit at tinutulungan ang mga taong apektado rin ng aksidente. Ang simpleng kilos niya ay nag-iwan ng matinding impresyon kay Miguel. Sa araw na iyon, nagsimula ang isang kakaibang kwento. Hindi lamang ito tungkol sa aksidente, kundi tungkol sa kabutihan, malasakit, at pagkakaiba ng mundo ng mayaman at ordinaryong tao. Ang isang simpleng kilos ng kabaitan ay maaaring magbago ng buhay ng isang tao. At sa pagkakataong iyon, nagbago ang pananaw ni Miguel para sa kabutihan at tunay na pagkatao ng tao. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Pagkatapos ng aksidente, si Miguel ay nakaupo sa ospital, bahagyang nanginginig at puno ng pag-aalala. Ang bawat galaw niya ay maingat at ramdam niya ang kirot sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na sa oras ng panganib, may isang simpleng babae na dumating at nagpakita ng kabutihan. Ang pangyayaring iyon ay tila bumukas ng isang pinto sa kanyang puso na matagal nang nakasarado. Habang nakaupo sa kama, iniisip ni Miguel ang kanyang buhay. Mula sa pagiging batang negosyante na puno ng pangarap, hanggang sa pagiging isa sa pinakamayaman at pinakaimpluwensyal na tao sa lungsod, maraming bagay ang nawala sa kanyang paglalakbay. Ang mga kaibigan niya ay kadalasang may interes lamang sa kanyang kayamanan at bihira siyang makakita ng tunay na kabutihan. Si Clara naman, matapos tulungan si Miguel, ay bumalik sa kanyang simpleng buhay. Ngunit ang pangyayaring iyon ay hindi basta nakalimutan. Sa kanyang puso, alam niya na ang kanyang ginawa ay tama. Kahit na siya ay walang yaman o kapangyarihan, ang simpleng pagtulong sa isang tao, sa oras ng pangangailangan ay nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan. Sa ospital, habang si Miguel ay nagpapagaling, palihim niyang iniisip kung paano niya maipapakita ang kanyang pasasalamat. Ngunit hindi ito madali sa kanya dahil bihira siyang nakakaranas ng totoong kabutihan mula sa iba. Ang bawat araw na dumaan ay puno ng refleksyon. Nakita niya ang pagkakaiba ng mundo ng mayaman at ng ordinaryong tao, at natutunan niyang may mga bagay na hindi mabibili ng pera, tulad ng malasakit, kabaitan, at simpleng pagtulong sa kapwa. Samantala, si Clara ay patuloy sa pagtuturo sa kanyang paaralan. Ang kanyang mga estudyante ay lumalapit sa kanya araw-araw, nagdadala ng mga simpleng ngiti at kwento ng kanilang buhay. Para sa kanya, bawat maliit na bagay ay mahalaga. Ngunit sa kabila ng simpleng buhay na ito, palagi niyang iniisip ang lalaki na tinulungan niya, si Miguel Santos. Isang araw, matapos ang ilang linggo, nagdesisyon si Miguel na hanapin si Clara. Hindi lamang upang magpasalamat, kundi upang malaman ang higit patungkol sa babae na nagpakita ng tunay na kabutihan sa kanya. Ang paghahanap niya ay hindi madali. Walang tiyak na address o koneksyon si Clara sa mundo ng mayaman, at ang tanging impormasyon lamang niya ay ang pangalan at lugar ng kanyang paaralan. Pagdating niya sa paaralan, nakatayo siya sa labas, tinitingnan ang mga estudyante at guro na abala sa kanilang gawain. At doon niya nakita si Clara, nagtuturo sa mga bata na may ngiti sa mukha at mata na puno ng malasakit. Ang simpleng eksena na iyon ay nagdulot kay Miguel ng kakaibang damdamin, isang halo ng pagkamangha at respeto. Lumapit siya sa kanya, hindi sa anyo ng isang mayamang negosyante, kundi bilang isang simpleng tao na naghangad lamang magpasalamat. Clara, wika niya, salamat sa ginawa mo sa akin noon sa aksidente. Si Clara, na medyo nagulat sa presensya ng mayamang lalaki, ay ngumiti ng mahina. Walang anuman, sir. Ginawa ko lang ang nararapat, sagot niya, mahinahon at puno ng kababaang loob. Ngunit si Miguel ay hindi basta makontento sa simpleng pasasalamat. Ipinakita niya ang kanyang sinseridad sa pamamagitan ng pag-alok ng tulong, hindi sa paraang mayabang o nakaka-intimidate, kundi sa paraang magaan at taos-puso. Gusto kong malaman mo na handa akong tumulong sa iyo, sa iyong paaralan, at sa anumang pangangailangan mo. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, kundi bilang pasasalamat sa kabutihang ipinakita mo sa akin. Si Clara ay nagulat at nag-isip sandali. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon mula sa mayayaman. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling simple. Tinanggap niya ang alok ni Miguel, hindi para sa pera, kundi para sa kabutihan ng kanyang mga estudyante at ng kanyang komunidad. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang kakaibang pagkakaibigan sa pagitan ni Miguel at Clara. Nag-umpisa ito sa simpleng pagtulong sa paaralan, pagbibigay ng mga kagamitan, libreng tutorial, at iba pang pangangailangan ng mga bata. Ngunit sa bawat pagkikita nila, mas nakikilala nila ang isa't isa.
Si Miguel, na sanay sa mabilis at materyalistang mundo, ay natutong pahalagahan ang simpleng kabutihan. Samantalang si Clara, na palaging abala sa pagtuturo at pagtulong sa iba, ay natutunan ang halaga ng tiwala at pagkakaibigan, kahit sa mga taong iba ang estado sa buhay. Ngunit hindi lahat ay madali. Sa mundo ni Miguel, may mga taong hindi nasisiyahan sa kanyang pagbabago. May ilang kasosyo sa negosyo at kakilala na nagsimulang magtanong at mag-usisa, nagtataka kung bakit biglang nagiging malapit si Miguel kay Clara. May ilan na nag-isip na may nakatagong interes si Clara, at may ilan na nais sirain ang reputasyon niya. Si Miguel ay nahirapan sa sitwasyon. Hindi niya inaasahan ang mga intriga at tsismis, ngunit natutunan niyang mahalin ang proseso ng pagbabago. Ang kanyang respeto at pagkilala kay Clara ay naging mas matibay dahil sa mga pagsubok. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, napagtanto ni Miguel na ang aksidente ay hindi lamang isang sakuna, kundi isang biyaya. Ang isang ordinaryong babae, na walang inihinging kapalit, ay nagdala ng liwanag sa kanyang buhay at nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng kabutihan, malasakit at pagkakaibigan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Pagkalipas ng ilang linggo mula sa unang aksidente, unti-unting nagbago ang araw-araw na buhay ni Miguel Santos. Ang kanyang katawan ay unti-unting gumaling, ngunit ang epekto ng aksidente ay hindi lamang pisikal, bagkus, ito ay nagbukas ng isang bagong yugto sa kanyang pananaw sa buhay. Ang dating mabilis at abalang negosyante ay ngayon mas nakatuon sa mga bagay na may tunay na halaga. Ang pakikipag-ugnayan niya kay Clara ay naging regular. Hindi lamang para sa mga proyekto sa paaralan, kundi bilang isang matalik na kaibigan. Ang kanilang pag-uusap ay punong-puno ng simpleng kwento ng buhay, mga pangarap at minsan ay mga pangamba. Si Miguel ay natutong makinig, isang bagay na bihira niyang gawin bago ang aksidente. Natutunan niyang hindi lahat ng desisyon ay dapat mabilis at hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Samantala, si Clara ay patuloy sa kanyang pagtuturo sa mga bata sa pampublikong paaralan. Ang kanyang simpleng buhay ay puno ng mga hamon, kakulangan sa kagamitan, kakulangan sa suporta, at minsan ay kakulangan sa pangunawa mula sa ibang tao. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang puso ay nananatiling bukas sa kabutihan. Sa bawat pagbisita ni Miguel sa paaralan, nakikita niya ang dedikasyon at pagmamahal ni Clara sa kanyang mga estudyante. Ang mga ngiti ng mga bata, ang kanilang interes sa pag-aaral, at ang respeto sa kanilang guro ay nagdulot ng malaking inspirasyon sa kanya. Sa mga simpleng bagay na iyon, nakakita siya ng tunay na kayamanan, isang kayamanang hindi nasusukat sa pera o sa material na bagay. Isang araw, habang sila ay nag-uusap sa loob ng opisina ng paaralan, napansin ni Miguel na may isang batang babae na tila naiwan sa sulok, tahimik at malungkot. Lumapit si Clara sa bata at tinanong, "Anak, bakit ka nag-iisa?" Ang batang babae ay may ngalan na Elia, isang estudyante na madalas na hindi nakikibahagi sa klase dahil sa takot at kakulangan ng kumpiyansa. Si Clara ay naglaan ng oras upang makausap siya, alamin ang kanyang mga pangarap at mga pinagdadaanan. Si Miguel, na nakamasid sa eksena, ay naantig. Nakita niya kung paano ang isang simpleng guro, sa kabila ng kanyang limitadong resources, ay kayang magbigay ng malaking epekto sa buhay ng isang bata. Hindi nagtagal, nagdesisyon si Miguel na maglaan ng pondo para sa paaralan. Hindi ito para sa publicity o para ipakita ang kanyang kayamanan, kundi bilang isang paraan upang suportahan ang dedikasyon ni Clara at mapabuti ang edukasyon ng mga estudyante. Nagbigay siya ng mga libro, computer at mga kagamitan na matagal nang kinakailangan ng paaralan. Si Clara ay labis na nagulat. "Sir Miguel, hindi ko alam kung paano kami makakabayad sa kabutihang ito," sabi niya, na maihalo ng pagkamangha at emosyon. Ngunit si Miguel ay ngumiti at sumagot, "Walang bayad. Ginawa mo sa akin ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Nais ko lamang na makatulong sa iyo at sa mga batang ito." Ang mga araw ay lumipas, at ang pagkakaibigan nila Clara at Miguel ay lalong tumibay. Hindi lamang sila nagkakilala bilang guro at estudyante ng buhay, kundi bilang dalawang taong natutong magpahalaga sa tunay na kabutihan. Ngunit sa gitna ng positibong pagbabago, hindi rin nawawala ang mga hamon. May ilang tao sa paligid ni Miguel na nagtanong at nag-usisa sa kanyang pagkakaibigan kay Clara. Ang ilan ay nagdududa sa tunay na intensyon ng babae, samantalang ang ilan ay nagtatangka na manipulahin ang sitwasyon upang sirain ang relasyon nila. Si Miguel ay nahirapan sa sitwasyon.
Hindi niya inaasahan ang intriga at tsismis na nangyayari sa paligid niya. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang manatili sa katotohanan at ipakita ang kanyang tiwala kay Clara. Ang kanyang pagkilala at respeto sa kabutihan ng babae ay nagpatibay ng kanilang ugnayan. Habang nagtatagal, unti-unti ring nakaramdam si Miguel ng kakaibang damdamin para kay Clara. Hindi ito simpleng pagkakaibigan lamang, may halong paggalang, pagkamangha, at unti-unting paghanga. Ngunit si Clara, sa kanyang simpleng puso, ay nananatiling nakatuon sa kanyang mga estudyante at sa kanyang misyon bilang guro. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon mula sa mayayamang tao, at mas pinipili niyang maging matatag sa kanyang sariling prinsipyo. Isang hapon, habang naglalakad sila sa paligid ng paaralan, upang inspeksyonin ang bagong kagamitan, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap sila ng mas personal. Clara, sabi ni Miguel, alam mo, hindi ko inakala na sa gitna ng aksidente, makakilala ako ng isang tao na magtuturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Si Clara ay medyo napahinto at tumingin sa kanya. Sir Miguel, hindi mo kailangang maging mayaman o sikat para matuto ng kabutihan. Ang bawat tao, may kakayahan sa simpleng pagmamalasakit, tugon niya, na may ngiti at kababaang loob. Ang eksenang iyon ay nag-iwan ng matinding impresyon kay Miguel. Nais niyang protektahan ang kabutihan na nakita niya sa babae. Nais niyang ipakita na kahit sa mundo ng pera at kapangyarihan, may puwang pa rin para sa katotohanan at kabutihan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Pagkalipas ng ilang buwan mula ng aksidente, nagbago ang buhay ni Miguel Santos sa mga hindi niya inaasahang paraan. Ang dati niyang abalang araw ay ngayon mas balanseng, naglalaan siya ng oras sa negosyo, ngunit higit sa lahat, natututo siyang pahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay. Si Clara ay patuloy sa kanyang dedikasyon bilang guro. Ang kanyang paaralan ay unti-unting nagiging mas maayos dahil sa suporta ni Miguel. May mga bagong silid-aralan, mas maraming libro, at mas maayos na kagamitan para sa mga estudyante. Ngunit higit pa rito, nakita niya ang epekto ng kanilang partnership sa buhay ng mga bata. Ang mga ngiti at sigla ng mga estudyante ay naging inspirasyon hindi lamang kay Clara kundi kay Miguel din. Isang araw, habang nag-iinspeksyon sila sa isang silid-aralan, napansin ni Miguel ang isang batang lalaki na tila nalulungkot sa sulok. Siya ay si Marco, isang estudyante na may espesyal na pangangailangan sa pagkatuto. Hindi siya madaling nakikipag-usap sa mga kaklase, at madalas ay naiwan sa likod sa klase. Si Clara, na may pusong malasakit, ay lumapit at pinayuhan si Marco na huwag panghinaan ng loob at tinulungan siyang makibahagi sa mga aralin. Si Miguel, na nakamasid sa eksena, ay naantig. Nakita niya kung paano ang kabutihan ng isang ordinaryong guro ay nagdadala ng malaking epekto sa buhay ng isang bata. Napagtanto niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera kundi sa kabutihan at malasakit sa kapwa. Dahil dito, nagpasya si Miguel na maglaan ng karagdagang pondo para sa paaralan, ngunit hindi lamang sa material na bagay. Nais niyang magkaroon ng scholarship para sa mga batang mahihirap, libreng tutorial, at mga programang magpapalakas sa kanilang pagkatuto. Ang kanyang plano ay hindi lamang para sa publicity kundi para tunay na matulungan ang mga bata. Ngunit hindi lahat ng tao ay natuwa sa pagbabago ni Miguel. May ilang kasosyo sa negosyo at kaibigan na nagsimulang magtanong at magduda. Ang ilan ay nagsabi na baka may nakatagong interes si Clara, at ang iba ay nagtatangka na sirain ang reputasyon ni Miguel. Ngunit si Miguel ay nanatiling matatag. Alam niya ang intensyon ni Clara, at ang kanyang respeto sa babae ay hindi nababahala sa intriga ng iba. Sa gitna ng lahat ng ito, unti-unting lumalalim ang damdamin ni Miguel kay Clara. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan lamang, may halong paghanga at pag-ibig na hindi niya inaasahan. Subalit si Clara, sa kanyang simpleng puso, ay nananatiling nakatuon sa kanyang misyon at sa mga estudyante. Hindi siya agad nagbubukas ng damdamin dahil sa takot at respeto sa sarili. Isang hapon, habang naglalakad sila sa bakuran ng paaralan, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng mas personal. Clara, wika ni Miguel, alam mo, sa kabila ng lahat, ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng kabutihan at pagmamalasakit. Hindi ko ito makakalimutan. Si Clara ay tumigil at tumingin sa kanya. Sir Miguel, hindi mo kailangang maging mayaman o sikat para matuto ng kabutihan. Ang bawat tao, may kakayahang gumawa ng tama, sagot niya, may ngiti at kababaang loob.
Ang simpleng usapan na iyon ay nagdala ng malaking pagbabago sa puso ni Miguel. Nais niyang ipakita ang kanyang pagpapahalaga at pagkilala sa kabutihan ng babae. Sa bawat araw na sila ay magkasama sa paaralan, natututo siya kung paano pahalagahan ang simpleng bagay at kung paano maging isang mas mabuting tao. Ngunit sa kanilang paglalapit, dumating ang isang hindi inaasahang hamon. Isang grupo ng mga taong may impluwensya sa negosyo ni Miguel ang nagsimulang magbanta sa kanya. Nais nilang pilitin si Miguel na lumayo kay Clara at sa paaralan, sapagkat nakikita nila ito bilang isang banta sa kanilang kontrol at kapangyarihan. Si Miguel ay nahirapan sa sitwasyon. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng kabutihan, may mga taong handang sirain ang magandang layunin. Ngunit hindi siya susuko. Alam niya na ang kanyang misyon ay mas malaki kaysa sa personal na takot o banta. Pinili niyang protektahan si Clara at ang paaralan. Sa tulong ni Clara, nagsimula silang magplano kung paano maipagpapatuloy ang proyekto ng ligtas. Pinagsama nila ang kanilang kaalaman, karanasan, at determinasyon upang matiyak na ang paaralan at ang mga estudyante ay hindi maapektuhan ng pananakot. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang kanilang pagkakaunawaan at pagtitiwala sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, natutunan nila na ang kabutihan at tapang ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa komunidad. Ang bawat maliit na aksyon ng pagmamalasakit ay nagdudulot ng positibong pagbabago sa buhay ng ibang tao. Ang part 4 na ito ay nagtatapos sa punto kung saan si Miguel at Clara ay mas nagiging matatag sa kanilang layunin, mas lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, at mas lumalakas ang kanilang paninindigan laban sa mga hamon na dala ng ibang tao. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Paglipas ng ilang buwan mula ng aksidente, mas tumibay ang ugnayan ni Miguel at Clara. Ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unting nauwi sa mas malalim na damdamin, isang damdamin na hindi nila inaasahan sa simula. Ang simpleng kabutihan ni Clara noong unang aksidente ay nagbukas ng pintuan sa puso ni Miguel, at ngayon, ang kanilang samahan ay puno ng tiwala, respeto, at unti-unting pagmamahal. Si Miguel ay patuloy sa kanyang misyon na tulungan ang paaralan ni Clara. Naglaan siya ng karagdagang pondo, hindi lamang sa mga materyales, kundi pati na rin sa mga programang magtuturo sa mga bata ng tamang values at leadership. Nakita niya ang malaking pagbabago sa mga estudyante, mas masigasig silang matuto, mas magalang sa isa't isa, at mas bukas sa pagtulong sa kapwa. Sa bawat proyekto, si Clara ay patuloy na nagpakita ng dedikasyon at malasakit. Nakita ni Miguel kung paano ang isang ordinaryong babae ay kayang gumawa ng extraordinary na bagay sa buhay ng iba. Ang kanyang puso ay puno ng paghanga at pagmamahal, ngunit may bahagi pa rin siyang natatakot na baka si Clara ay hindi rin nararamdaman ang parehong damdamin para sa kanya. Isang araw, habang naglilibot sila sa paaralan upang tingnan ang bagong silid-aralan, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng mas personal. Clara, wika ni Miguel, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero ang ginawa mo sa akin nagbago ito sa buhay ko. Natutunan kong hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Ang kabutihan mo ay nagbigay sa akin ng inspirasyon at siguro mas lalo akong humanga sa iyo. Si Clara ay tumingin sa kanya, bahagyang nagulat sa kanyang sinasabi. Sir Miguel, hindi ko ginawa iyon para sa papuri o pasasalamat. Ginawa ko lang ang tama. Ngunit natutuwa ako na nakita mo ang kahalagahan ng kabutihan at natutunan mo itong pahalagahan, tugon niya, may ngiti at kababaang loob. Ang sandaling iyon ay nagpatibay ng damdamin ni Miguel. Alam niyang oras na upang ipakita ang kanyang tunay na intensyon. Hindi lamang bilang mayamang tao, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit at handang pahalagahan ang isang tao sa pamamagitan ng kabutihan at respeto. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, dumating ang isang hamon na hindi nila inaasahan. Ang isang kaalyado ni Miguel sa negosyo ay nagplano ng isang scheme upang sirain ang reputasyon ng paaralan at pati na rin ang pangalan ni Clara. Layunin ng plano na pilitin si Miguel na lumayo sa babae at sa proyekto. Ngunit si Miguel, na ngayon ay mas matured at may malakas na moral compass, ay hindi nagpadala sa pananakot. Tinipon niya ang kanyang team, kasama si Clara, at gumawa ng maayos at matibay na plano upang protektahan ang paaralan, ang mga estudyante, at ang integridad ng proyekto. Sa kabila ng stress at banta, mas lumalalim ang kanilang pagkakaunawaan. Ang bawat hamon ay nagiging pagkakataon para patatagin ang kanilang tiwala at pagmamahalan.
Si Clara, na dati ay natatakot sa impluwensya ng kayamanan, ngayon ay nakikita ang sinseridad ni Miguel sa bawat aksyon at desisyon. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtulong sa paaralan at pakikipagplano sa mga proyekto, naglakad sina Miguel at Clara sa tabing ilog malapit sa lungsod. Tahimik ang paligid, ang ilog ay kumikislap sa liwanag ng buwan, at tila ba ang mundo ay huminto sa kanilang paligid. Clara, sabi ni Miguel, hawak ang kamay niya, alam kong hindi madali ang lahat ng nangyari. Ang aksidente, ang mga pagbabago, at pati ang mga intriga lahat ng ito ay nagdala sa atin dito. Sa ngayon, nais kong malaman mo mahal kita. Hindi dahil sa respeto o pasasalamat lamang kundi dahil tunay ang nararamdaman ko. Si Clara ay napatingin sa kanya. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, at sa mga sandaling iyon, alam niya na ang damdamin niya ay pareho rin. Miguel, mahal din kita. Sa lahat na nangyari, nakilala kita sa tunay mong sarili, hindi sa yaman o posisyon mo. At iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang unang yakap at halik ay hindi lamang simbolo ng pag-ibig, kundi ng matibay na pagkakaunawaan, respeto, at tiwala na nabuo sa gitna ng hamon at kabutihan. Ang aksidente, na dati ay tila trahedya, ay naging simula ng isang kwento ng pag-ibig at pagbabago ng buhay. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy sila sa kanilang proyekto sa paaralan. Ang partnership nila ay naging inspirasyon sa komunidad. Ipinakita nila na sa mundo ng yaman at kapangyarihan, may puwang pa rin para sa kabutihan, malasakit, at tunay na pagmamahal. At sa huli, si Miguel at Clara ay hindi lamang nagtagumpay sa kanilang misyon, kundi natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera kundi sa kabutihan, pagmamahal, at pagtulong sa kapwa. Ang aksidente na iyon ay nagdala sa kanila sa isa't isa, at sa simpleng kabutihan, natagpuan nila ang tunay na kahulugan ng buhay at pag-ibig.